Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Bishop Joselito Cruz, alas 8:12. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH, Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo, Macalma at Sister L, Elaine Apit. DZRH, Damdaming Bayan. I think anybody who works in either the private sector or the public sector, pag sinabi may 50 project, pare-pareho, 150 million lahat. Pare-pareho lahat. Imposible yan. It is impossible for one barangay, even if they are the next barangay, to have the exact same project to the exact same amount with the exact same contractor. Imposible yan. And that is why that is a significant finding already that we have made. Proposal ni Ramon Ang is also certainly very welcome because we've seen his projects. Maganda naman ang mga nagiging resulta. He's able to bring it in on time, and the man is an engineer, so I'm sure pinag-aralan niya na mabuti yan. He's actually given me already this briefing before. Ay, nakapoy apo. Abay, akala natin kahapon magbabanggit na ang Pangulong Marcos na mapangalan ng mga congressmen, ayan, mga kontraktor na involved sa mga anomalyang flood control project anyari, Mr. President, apay awan matapaw. Uro-urayan me. Ay, naka talaga naman, ayan, at ang ayan, kitang-kita naman po ng presidente, mahabigyan na talagang, ayan, siya na ang nagsasabi na may mga ghost project, mga guni-guni, ayan. Ang tanong, ayan, Apo Secretary Manny Bonoan, ano ba naman mga isinusubo nyo sa presidente? Ayan, tuloy nagmistulang parang walang kalatoy-latoy po, mahibigan, ang report ng Pangulong Marcos kahapon. Nasaan ang mga intelligence? Meron ba tayong failure of intelligence, Secretary sino nga ba ito? Ayan, General Dick De Leon. Ayan, former DILG Secretary Ed Manyo. Manyo tuloy. Anyo, ayan. Saan ang mga intelligence budget natin? Ha? Ayan, AFP. Ayan, Apo Meta Bronner. Ha? Anong ginagawa ng mga taga-ISAF? Ayan, PNP, CIDG. Kung yan po gamitin lamang ng presidente ang mga ito, i-utilize na mabuti, mabilis pa sa alas 4, alam natin yan. Pero alam po niyo, Mr. President, ayan, kaibigan natin yung mabait na Public Works Secretary, pero sa totoo lamang po, Mr. President, hindi po effective ang ating Public Works Secretary Manny Bonoan. Ayan, nagmamaang-maangan pa tayo. Kilala naman niya kung sino itong mga congressman, mga kontraktor na gumagawa ng mga sablay. Ayan, mga ghost projects. Abay, pero 3 years na po, hanggang investigasyon pa rin.
Kailan pa matatapos siya, Mr. President? Abay, baka pwede yung hiramin, ayan, sa mga Ayala, ha? Pwede pa ibalik, ha? Ang dating DPWH Secretary Babe Singson. Ayan ang kailangan natin sa Public Works, Mr. President. Daming bayan. Ay, apo ha? Ayan. At sana naman, Mr. President, baka naman yung mga sinasabi yung iimbestigahan, ayan, kakasuhan. Baka naman magaya naman tayo dito. Isa sa mga dahilan ng pagtaas ng presyo ay ang mga smuggler, mga hoarder at mga nagmamanipula ng presyo ng produktong agrikultural. Hinahabol at ihaabla natin sila. Sadyang hindi tama ang kanilang gawain at hindi rin ito tugma sa ating magandang layunin. Pandaraya ang kanilang ginagawa. Napapahamak hindi lamang ang mga magsasaka, kundi tayo rin mga mamimili. Kaya hindi natin papayagan ang ganitong kalakaran. Bilang na ang mga araw ng mga smuggler at hoarder na yan. Asam po, Mr. President. 2023 pa po yung sona niyo. 3 years. Asa na mga smugglers, hoarders na nakasuhan? Daming bayan. Ay, apo, anyamutan. Ay, nako talaga, ha? Samantala, mahabingan 500 billion. Ayan, 500 billion po mahabingan ng pondo para sa flood control project. Ayan, listahan yung mga may-ari man lang ng mga kumpanyang kontraktor, ha? Hindi man lang nagbanggit ni isa man lang. Ayan, malaking contributor ba ang mga ito ng eleksyon? Daming bayan. Kalungkot ano po, mahabigan. Anyway, ayan, yan yata ang problema pagka siya masyadong mabait ang presidente natin, ha? Abay ka lang, Mr. President, pakitang tapang din tayo. At sa DPWH, abay, ang kailangan natin sa mga ganitong klase ng mga kontrobersya, anomalya, ang kailangan natin dito ay bastonero. Daming bayan. At speaking of Pangulong Marcos, ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos dadalo daw sa 124th Police Service Anniversary sa Campo Crame. Andyan na ba sa Campo Crame ang Pangulong Marcos, Miss Let? Arrest number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, bibisita ngayon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa Campo Crame para sa 124th Police Service Anniversary. Ginugunita sa okasyon ng pagkakatatag ng dating Philippine Constabulary, ang unang police force ng bansa. Inaatang magbibigay ang Pangulo ng marching orders at mga polisiya sa pambansang pulisya. Ibibida naman ni PNP Chief General Nicolas Torre III ang kanilang mga accomplishments, partikular ang 5-minute response time. Pararangalan din ang mga natatanging PNP units at mga tauhan nito. Tugod kay Pangulong Marcos, dadalo rin sa aktibidad sina DILG Secretary John Vic Remulla at ilang mga opisyal. Lakay? Please response of Sharon Paul. Please wait. Andyan na, Presidente Let. Wala pa lakay, alas 9 pa siya inaasahan. Alas 9 pa. Okay, pero naka-formation na. Ito kayo ay practice pa lang. Practice pa lang. Mm-hmm. Ayan, ano ipapakitang asset, capability ng ating kapulisan sa kanilang ang 124th anniversary, Miss Let? May mga police asset ba dyan? May Oo, may nakikita akong mga sasakyan ng PNP at inaasahang magkakaroon ng parada yung mga patrol vehicles nila para ipakita yung evolution ng mga sasakyan ng PNP Lakay. Okay, sige, tingnan natin kung ano ang siguro abangan natin kung ano yung statement ng Pangulong Marcos mamaya. Lakay, yun yung aabangan natin dahil inaasahan natin siyempre yung suporta ng administrasyon sa PNP at siyempre yung mga panibagong direktiba ni Pangulong Marcos. Okay, maraming salamat, Ms. Let, mula sa Campo Crame. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Daming bayan.
At good morning nga pala kay sa mga taga San Miguel, Don Ramon San Miguel ang ababosing, ha? Baka pwede nang simulan, ha? Ang paglilinis sa mga estero natin. Abay, kunting ano bang coordination pa ang kailangan? Baka mamaya kung hintayin pa natin ang DPWH, baka lubog na ang Metro Manila niyan. Daming bayan. Pero pag booking ni Pangulong Marcos sa mga kontratistang nakuha ng bulto ng mga flood control projects, suportado sa Senado. Kaya lang Raymond, Senator Lito Lapid-Lapid, ayan, Senator Joel Villanueva, ayan, pinangalanan lang pero aksyon, ayan. Dapat pinangalanan din yung sino may mga presidente, sino may-ari ng mga ito, ha? Abay, buti pa itong si Mayor Bico, ayan, although na kalaban niya sa politika, ayan, pinangalanan na, ha? Yung Alpha and Omega Gel Construction at St. Timothy Construction Corporation. Ito pala pag-aari ng kanyang nakalaban ng eleksyon, si anong ba to? Si Sarah, anong apelyido nga ba niya, Kyle, ha? Yung may-ari ng St. Timothy at Alpha Omega, ha? Yung nakalaban ni Bico, ha? Si Sarah, ha? Diskaya, ayun. Sarah Diskaya, mahina si Kyle. Daming bayan. Alamin natin ang report mula kay Aris number 28, Raymond at Paas. Raymond, please come in. Mayor, nakakuha ng kakampi sa Senado si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang expose sa 15 contractors na nakakopo ng mga flood control projects sa bansa. Ito ay sa katawan ni Senador Lito Lapid na umaasang lalabas ang katotohanan sa gagawing investigasyon hinggil sa flood control projects na umabot sa 545.64 billion pesos. Idinagdag pa ni Lapid na nagpapasalamat siya kay Pangulong Marcos sapagkat nabibigyan ng atensyon at naghanap ng solusyon sa matinding problema sa baha sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa, kabilang ang kanilang lalawigan sa Pampanga sa mga flood-prone provinces, ngunit hindi kasama sa mga napaglaan ng bilyones na flood control projects. Sa expose ng Pangulo, mahigit sa 9,000 flood control projects ang ginastusan ng pamahalaan mula 2022 hanggang 2025. Samantala, Mayor, ibinulgar naman ni Senator Panfilo Ping Lacson na ilang mga congressmen ang tumawag sa kanya at nagpapaliwanag. Ito ay kasunod ng kanyang inihayag na may 67 mga congressmen na kontratista. Sabi ni Lacson ay natawa na lamang umano siya dahil nalaman tuloy niya na kontratista pala ang asawa o anak ng kongresista. Sino yan? Hindi binanggit, Mayor. Yan ang sinasabi natin na kapapasok-pasok pa lamang ni Senator Ping Lacson bilang senador, pero marami pa yatang alam, ayan, kesa sa administrasyon, ha? Mukhang mas marami pang nakuha intelligence report ang dating Senator Ping Lacson kesa sa administrasyon. Ayun, kanyang binabanggit, pati ngayon may binanggit siya na modus daw, Mayor, yung passing through scheme. May ganun. Ayan, oo. Yung may 5% ba? 10%? 5 to 6% daw. Yung, ito pala yung binabanggit na matik. Matik na kung gusto mong gumawa, matik. Sa kanila ay 6%. At sa dulo ng lahat, sabi nga ni Senator Ping, ay 40% na lang yung natitira sa kabuuan ng halaga ng proyekto. Ayan. Yung 60 ay divide na. Ayan, kung sino-sino. Mas malaki pa yung napunta sa divide kesa kesa project. Pero taga saan daw yung congressman yan? Taga Metro Manila ba yung congressman na yan? Walang binanggit. Ang pagkakasabi nga niya sabi niya, in fairness din naman, sabi daw kasi niya is in fairness, kumbaga yung mga ibang kongresista naman daw kasi contractor talaga, pero yung karamihan ng project nila ay sa mga private sector naman. Hindi naman ibig sabihin na kapag kontratista yung contractor ay o contractor yung kongresista ay puro DPWH o flood control. Pero ang nakatatawa lang daw, biglang nagpapaliwanag
kung sino-sino yung mga congressman na may kinalaman sa kontrata. Ayan, baka mami, Senator Ping Lacson pa magpangalan ha? Kung ang kung ang pangalan ng mga kontraktor hindi mabanggit ng presidente, ano pa asahan nating mababanggit ang pangalan ng mga congressman na kaalyado pa ng administrasyon, di ba? Yun yung, may hinihintay lang kami dito, Mayor, na baka sakaling mamaya o within this day kung may... Kasi ang pinuntahan lang, ang pinakamadali lang daw na puntahan ay yung Securities and Exchange Commission. Malalaman kung sino-sino yung mga... Kasi di ba walang binanggit yung kumpanya lang. Halimbawa, yung SunWest Construction Corporation. Di ba binanggit yun, Mayor? Hindi naman sinabi kung sino yung congressman o kaya... pamilya na connected doon. Pero yung mga records sa Securities and Exchange Commission, baka yun daw ang pwedeng magpatunay kung sino-sino yung mga congressmen na malalapit dito. At yung binanggit mo, yung Alpha Company at yung Timothy. Alpha and Omega Construction na pag-aari ni Sara Diskaya. Yan, sa Pasig pa rin yung binanggit na dati pa ni Mayor Vico Soto na magbayad daw ng bilyones, bilyones yung binabanggit niya na buwis hindi na bayaran sa gobyerno. Pero sa totoo lang, huwag na tayo magbulahan. Secretary Manny Bonoan, kilala niyo naman apo kung sino ang mga yan report lang ng mga district engineer, alam na. Ayan. Bagmang maangang patay ng investigasyon, kilala niyo naman sila. Kayo ay nakakausap mismo. Ayan. Kung hindi nyo kaya si Yusek Bernardo, kung nandyan pa siya. Ayan ang troubleshooter nyo dyan, ha? Nagmamaang-maangang pa tayo, kaya tuloy walang nangyayari. Ayan. Kaya pati tuloy ang presidente. Mayor, dito pag-uusap dito yung mga kasi sabi nga naman ng ibang mga senador dito, natatakot din yung mga taga-DPWH baka sila yung mawala sa pwesto. Hindi naman siyempre hindi naman nila sasabihin i-report lang naman Ayan. Yung records lang malalaman na. Ayan, asa yung project nito, ha? Asa ang ginawa ito? Yung pala mga ghost project, yung mga dredging o kaya nilagyan ng steel plate ba yun, yung gilid-gilid ng mga estero? Ayan, na pagkatapos instead na sundin yung tamang lalim, andaya pala dyan kalahati lang o kaya 1/3, 1/4, mga ganun ba? Kaya tuloy sayang. Ayan, kaya tuloy namimiss natin si Dong Congressman Eric Yap, ACT CIS Party List, Legislative Caretaker of Minget, alleged rigging of bid through his agent. Ayan, sana akala ko ganyan ang ine-expect natin sa report ng presidente kahapon. Congressman Josephine Ramirez Sato of Occidental Mindoro alleged ghost projects in her district. Her alleged bagman is the district engineer. Ayan, although na wala naman nakasuhan pero alam mo, dahil sa ginawa din ng dating Pangulong Digong, at least natakot sila, di ba? Ganun man lang. Pero sana gusto naman natin may makasuhan talaga at may maparusahan. So, hintayin natin kung ano ang magiging aksyon ng Senator Ping. Magpapatawag ba sila ng investigasyon sa Blue Ribbon Committee? Yun, inantay din namin yung kanyang privilege speech, Mayor, pagdating sa usapin na ito. At baka may follow-up pa, maraming issues pa tungkol sa flood control projects. Ayan. Kung ganyang may mga lumalapit na sa kanya, magandang balita yan. Diyan tayo baka mas mukhang presidente pang Senator Ping Lacson kay Pangulong Marcos. Ayun. Kulang sa ayan, kakalungkot lamang. Anyway, sige na nga. Baka ano pa. Ay, naka talaga buhay. Mahirap talaga pagka maraming utang na loob kaya lang bayad na yung iba diyan ha? Sa 3 taon na nilang namunini din sa mga project kung magkano man yung mga dinonate nila ng election palagay ko bayad na yan Raymond. Ayan, sobra pa, di ba? Ayun,
sabi nga nung iba, kumita na. Ayan, kumita na. Sobra na. Ayan, billion pa. Ay, nako talaga. Okay nga, Rod. So, abangan natin yan, Raymond. At i-text mo na lang kung sino yung congressman. Itanong natin kay Senting kung... Ganun ba? Ang bira naman. Mga contractor, di ba bakit ng pangalan? Di mas lalo mga pangalan ng mga congressman, mga senador. Ay, Diyos ko po mahabagin, Lord. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Raymond. Wala sa Senado na ngayong umaga ay magsisimula na yung mga committee hearings at ang unang-unang magsasagawa ng pagdinig ay ang Committee on Basic Education ni Senador Bam Aquino hinggil sa kanyang isinusulong na Classroom Acceleration Program upang matugunan yung backlog sa pangangailangan ng mga classroom sa mga public schools. Ito si RH20, Raymond Advance para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Raymond. Sandali lamang, ihabol natin ang report mula kay Henry Uri. Aba, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, mas maayos na raw ang kanyang kalusugan. Alive na alive. Aba, ayon sa kanyang anak na si Kitty. Talaga, ha? Alive na alive, ha? That is a freedom of expression. Kumusta ka na, Mr. President Dong? Alamin natin ang detalye mula kay Aris number 7, Henry Uri. Henry, please come in. Deo nasa mas maayos ng kalusugan ngayon si dating Pangulong Rodrigo Duterte kumpara sa mga nagdaang araw na pumayat ito at medyo hirap gumalaw, bunga na rin ang kanyang katandaan. Sa panayam Deo sa anak ng dating Pangulo na si Kitty Duterte na ngayon ay nasa The Hague, sinabi nito na maski siya ay nagulat dahil taliwas sa kanyang inaasahan, maayos at malakas na ito kumpara sa dati. Dagdag pa ni Kitty, mas alive ang kanyang ama ngayon. Alive na bagamat humaba din raw ang kanyang puting-puti ng balbas ay hindi naman ito nakakalimutan ngayon na magtina ng puting-puti na ring buhok. Sinabi rin ni Kitty na ipinararating ng kanyang ama kay VP Sara na proud siya sa kanyang anak na Vice Presidente, lalo na nanalo ito sa Korte Suprema. Pakinggan natin si Kitty. As you all know, he is old and not exactly in the best shape, but he's okay actually. I expected him to be more frail, but he's not. He's doing well. He's even better as compared to the first few weeks inside. Okay. He sounded more lively, more sharp, and ayun. Si Kitty Duterte ngayon, Dayo, na siya ngayon ang nakakapasok sa kanyang ama para bumisita at naroon din ang kanyang ina na si Madam Hanilep Abansenya, pero pansamantala hindi mo muna ito nakakadalaw kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at naunawaan daw naman ito ng kanyang ama. Samantala, Dayo, kahapon ay binanggit din ni Vice President Sara Duterte na nananatili naman ang tiwala nila ng pamilya Duterte kay Attorney Kaufman, ang abogado ng dating Pangulo sa The Hague, sapagkat ito raw ang pinili ng kanyang ama at alam daw naman ito ang gagawin sa kaso ng dating Pangulo. Si Secretary Harry Roque, pinauwi na talaga. Nasa The Hague pa, Deo. Nasa The Hague pa. Oo, hindi raw niya iiwanan ang dating Pangulo. Ganun ba? Kala ko pinapabalik na siya sa Pilipinas. Ang sabi ng dating tagapagsalita ni Pangulong Duterte, wala rin naman siyang naririnig na gano'n mismo kay dating Pangulong Duterte, maging sa kanyang mga pamilya. Kaya hanggang wala raw siyang naririnig, mismo sa bibig ng Presidente, ay hindi raw siya aalis sa The Hague para samahan ang dating Pangulo. So medyo tumataba ang dating Pangulong Digong. Nakapag-jogging na ba siya? Nakapag-push up na ba siya? Doon yata lang, Deo, sa loob ng sa loob ng facilities. Pero yun na nga, ang sabi ni Kitty, maski siya ay nagulat sapagkat hindi na ganun kahina at kumbaga mas malakas na ngayon, nagkalaman at taliwas na sa kanyang inaasahan, maganda at maayos ng kalusugan ngayon ng dating Pangulo. Siguro sumigla ang dating Pangulong Digong nung malaman ang desisyon ng Supreme Court, ha? Oo. Noong malaman daw gayon nagtatalon ba sa tuwa? Oo, natuwa at isang
isang araw daw na ninamnam yung pagkapanalo ni BP Inday. Hindi raw ito nag-therapy, nag-relax lang sa loob ng kanyang pasilidad. At sinabi nito sa kanyang mga abogado na i-celebrate niya yung pagkapanalo ni BP Inday. Okay nga Rod, maraming salamat Henry. Ako si Henry Uri para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Henry Uri. Ayan, good morning Mr. President Dong. Ayan, kumusta ka na dyan ha? Ano pong masasabi po ninyo? The order is dead or alive. Hindi po yan sir. Daming bayan. Balikan po natin lang pang mga reports. Good morning sa mga gods of Padre Faura. Oras Chief Justice Alex Jesmundo. Ayan, Supreme Court Associate Justice Samuel Gaerlan. Ayan, sabi ni Apo Justice Gaerlan banggi bakitin mati nagan ko tapno madinak malipatan ni presidente. Ayan. Ayan, tapno mangag ni Apo Lucas Bersamin. Ayan. Sinabi ko na ha, oras CJ Alex Jesmundo, Justice Samuel Sam Gaerlan at Mista. Ayan, ito hanggang katapusan na lang ito ha, Mista General Edwin Ernie ha. Papalitan ko na ng Mr. Mayor General BBM na yan ha. Benjamin Banyes Magalong. Daming bayan. Oras ganap na alas 8:38. It's 8:45. Bilis ng oras ha. Ayan. Good morning Lakay at good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Isang magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao at Diyos marahay na aga sa mga kababayan ko dyan sa Barangay Bautista sa amin and of course sa Jubillar sa Albay. At shout out sa mayor namin at sa aming vice mayor, ang aking tito, si Vice Mayor Nong Arellano. Ayan, nalalaban kay mayor next election. Hindi naman ko. Huwag magsabi sa akin, ay sasabi mo sa radyo. Sabi yung tsuhin ko, ano yun? Ayan, may bodyguard na ba ang uncle mong vice mayor? May bulletproof vest na ba siya? Ay, Ayan. ano yun Lakay? Wala, simple yun Lakay. Simple lang. Jeep Ayan. yun, jeep. Jeep lang. Ayan. Sa bagay, peaceful naman yata mga taga-Jubillar. Yes, Lakay. Ayan. Samantala, grabe ha. Ayan. Good morning, Apo Justice Sam Gaerlan ha. Abay, sabi ng aking bubit Justice ha. 'Di ba 17 kayong 17 kayong nag-apply Sister L para sa posisyon na iniwan ng ating showbiz reporter. Ayan, na hindi pa nagre-report. Good morning Justice Sam ha. Hello po Justice Sam Martires. Ayan. Abay, sabi na ating bubit Sister L, ayan, dun sa dinami-dami nag-apply na 17, ayan, dun sa iniwang posisyon ni Justice Sam Martires Ombudsman, although na merong officer in charge o IC, abay, matapos mawala sa equation si Sec Boying, ayan, di ba di pa mako ng clearance dahil kinasuhan ni Manang Aimee. Dahil sa pag-arresto kay dating Pangulong Digong, ayan. Kumusta na lang kaya ang pagsala ng GBC? Sabi na aking bubit ha, abay, umaasa pa naman yung brad namin taga Commission on Human Rights, ayan, sabi niya, pwede ba pagandahan lalaki na lang? Bakit may laban ba? May laban? Abay, guwapa itong si CSR Commissioner Berwin Sipula, Beda Epres. Ayan. Ito yung Bicolano eh. Yes, Oragon yan. Ayan. Sabi naman ni Mel Robles ng PCSO, may chance din yung pambato namin. Si Judge Felix Reyes. Ayan, ang chairman ng PCSO. Kaya lang sabi ng ating bubit Commissioner Beda Epres, ayan, Judge Felix Reyes, Apo Justice Sam Gaerlan, abay, sabi ng ating bubit, 3 na lamang yung pinagpipilian. Ang bilis na kapag eliminate lang kaya. Out of 17, Sister L, mukhang 3 na lamang yung pinagpipilian, kaya yung 3 yon, ayan,
magsimba-simba na kayo sa Baclaran. Ayan, sa Quiapo, sa Manawag. Ayan, lahat ng pwedeng pagsimbahan. sa St. Jude, ayan, Santa Clara, ayan, Santa Maria, Santa Mesa, Santa Cruz. Lahat na ng simbahan, Lakay. Ayan. Pero grabe kung tatlo na lang, Lakay, sino kaya sa kanila ang natira? Abay, ang bilis, maraming kinikilig ngayon, ha? Ayan, abay yung mamaya magbibigay ako ng initials. Ayan. Ito, mamigay mo natin Aguinaldo, ha? Ayan. Dumaan na pala sa elimination. Oo, Sister L. Lalo may mga nangangamba, ha? Baka daw invade tayo ng China. Naku, wag naman, ha? Diyos ko po mahabagin, ha? Ayan, mukhang pinapaikutan na yung Batanes, ha? Nako. Kung saan nakadeploy yung ating EDCA sites, ha? Andiyan kasi yung Typhoon missiles at Nemesis missiles na kinatatakutan ng China. Mamigay muna tayo. Ayan. War is not yet over. Daming giyera sa mundo. Ha? Kailangan ay peace on earth tayo, mga kuya, mga ateng. Ilang days before Christmas? Days before Christmas. Ayan nga, wala sa isip ko pa. 135 days. 135 days. Ayan, pero kahit magulo man ang mundo ngayon, ayan, ang dami-daming giyera. Sana huwag naman tayong madamay pa dito sa Pilipinas. Abay dyan sa Tondo, Sister L. Masaya ang Pasko nila ngayon sa may gagalangin. Yes, lalo na, Lakay, kung sila ay nakikinig at nanonood sa atin ngayong umaga. At malalaman natin kay Ninong Sherwin kung sino ang maswerteng bibigyan niya ng Aguinaldo ngayon sa ating DZRH Malakas Aguinaldo Promo. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at baka kayo na ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo, hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Andyan na sa kanto ng gagalangin. Ayan. Yes, dahil Christmas is just around the corner, ang ating ninong ng Bayan Lakay ay nandyan sa Barangay 163 sa gagalangin, dyan po sa Tondo, Cayorme, Lakay. Oo nga, Ayan, Ninong Sherwin, sino ang bibigyan mo na Aguinaldo ngayon? Ninong Sherwin. Lakay, ang latest, pero marami daw, Lakay, ang nabibingi sa katahimikan ng simbahan sa isyu ng korupsyon sa pamahalaan. Dahil nga dito sa mga nabulgar na sunod-sunod na mga flood control project na nagtitino, hindi naman talaga napapakinabangan ng ating mamamayan. Lakay, sabi nga, kapag tahimik ang simbahan, baka mamaya, dapat pinatalakay ng simbahan mismo itong isyu ng korupsyon. Dahil ang simbahan ang tagapagtaguyod ng moralidad ng sambayanan. Sa nangyayari na kayo daw, tahimik na tahimik, walang statement ng simbahan tungkol dito sa mga nangyayaring nauungkat na mga korupsyon. Bakit kaya nananahimik? Kaya nasa harapan natin ang simbahan ng Gagalangin Tondo, dito yan sa St. Joseph Parish, ang dambana ng Gatinang Manggagawa na si San Jose, Lakay. Manggagawa, gumagawa ng mga paraan para sana milagro. Tayo ng milagro. Pero mukhang naging milagro yung mga proyekto laban sa baha ng pamahalaan. Pero Lakay, dito may malakas ang tagapakinig at tagapanood. Dahil kanina, Lakay, nagito tayo din sa Barangay 163. May humabol sa ating nakamotor na nakatune in sa kanyang cellphone sa DZRH. Ayan, no? Huling-huli natin itong si tatay. Naka-DZRH yung kanyang cellphone. Pangalan niyo po? Oliver po. Oliver Latino. Dakila? Latino.
Oliver Lutino. Lutino. Si Oliver Lutino. Palagi ka nakatuloy sa DZRH. Ay po, palagi. At mo kami hinabol kanina, hulihin mo pa kami. Hulihin ko kayo, palagi ko kayo hinabangan. Baka dito tayo sa katalang inkwento. Baka riding in tandem yan, ha? Alam ba nga ang si Kuya Oliver, baka riding in tandem yan. Lakay riding solo lang siya. Riding solo lang. Kanina. Solo lang. At dala niya, tandem niya yung kanyang cellphone. Dahil, tuwing umaga, nagbubukas ka ng cellphone mo, nakasunin tagin sa DZRH. Palagi po yan. Simula pa lang kay Kong. Aba, talaga. Listener talaga ito. Hanggang balansado, hanggang hapon. Wow. Hapon na nakatutok sa DZRH. Mantagin mo, taga Baklaran, hinabol ka pa hanggang Gagalangin Tondo. Ang layo naman, no? Taga Gagalangin talaga siya. Akala ko Baklaran pa galing. Sobrang layo. Dahil... Sino pa rin mga announcer pinakikinggan? Walang iba. Ang ating... Ayon sa ating bubuit. Aba. Gawin na kitang bubit, Kuya. Ayan, bigyan ng regalo yan si Kuya. Kuya Oliver. 1,000 pesos yan! 1,000 pesos! Yay! Ayan na. Kasama yung DZRH grocery, DZRH na imbag na bigas. Ayan ang vitamin E! Ayan na. Meron pang DZRH umbrella, DZRH t-shirt at syempre, ang Damdaming Bayan mini component. Kasi ba sa motor ni Kuya yung mini component? Hindi na lang siya mag-tune in sa kanyang cellphone. Sa radyo na siya. Ayan. Yes. Maraming salamat po. May mini component. Ayan. Ibili mo na ng trompa, Kuya, para may speaker. Ayan. Maraming salamat sa DZRH at maraming salamat po sa team ni Sir Sherwin. Kilala ka din, ha? Okay, Kuya, ingat ka sa pagmamaneho, ha? Ayan, masigla si Kuya, buhay na buhay. Tsaka may vitamin E siya. Mamaya na ang vitamin E, Kuya Oliver, ha? Kuya, ha? Kuya, may paalala emperador dyan, ha? Ayan sa ating vitamin E. Ayan, if you drink, don't drive. If you drive, don't drink. Kaya. Responsible. Yes. Ayan. Ito, Lakay, may isa pa, Lakay. Ito dapat kuhanin ni Pangulong Bongbong Marcos na maging taga-sure. Dahil watchdog. Dapat ay watchdog din ang hanapin natin dahil itong pagawaan ng watch na ito ng gumagawa ng relo si Kuya. Nakaradyo. Nakaradyo, Lakay. Aba? Ume-echo pa. Oo. Tatay, pangalan niya po. Crispin Domingo. Tatay Crispin Domingo. Yung scientist ba kayo? Kasi meron kayong kagataw. Ayan. Pangsilip yan sa relo. Si Kuya Crispin Basilio. Ayan. Crispin Domingo. Domingo ba? Akala ko Crispin Basilio. Kuya Crispin, kumusta ang... T-shirt sa pinakikinggan mo tayo umaga. Magandang balita. At syempre, sino pa rin sa mga announcer mag-umaga? Lakay tayo makala. Mabigyan na agad. Bigyan din ng premium Aguinaldo si Kuya. Huwag na patagalin pa. Dinakbaka agad niya Kuya Crispin Basilio. Baka mawala pa, lumipad pa. Sinapity Inipit ka agad. Ayan. Hindi naman kayo, sir. Wala akong paparepair ba naman dahil ba naman bigyan kagad natin pala kayo ng vitamin E. Siyempre. Double light. Meron din siya DZRH grocery, DZRH sa imbag na bigas, DZRH t-shirt at syempre DZRH umbrella. Ano masasabi niya po, Tatay Crispin? Salamat po, sir. Ano man, Kuya, Merry Christmas. Merry Christmas din po. Merry Christmas. Dapat pala Lakay, as early as na bumabati na tayo ng Merry Christmas. Para panlaban sa mga bad vibes. Bad omen. Okay, Kuya Crispin Basilio. Ayan. Magkano kinikita mo araw-araw sa paggawa ng relos, Kuya? Hindi pare-pareho, sir. Gumagawa ka ba ng Rolex? Hindi pa, sir. Hindi pa. Yung mga fake na Rolex, ayan. Yung mga Japakes. Okay, Kuya, congratulations, ha. Ayan, mabuhay ka, Kuya. Ayan. Thank you. Sana maraming masaraan ng relo, para marami kang gagawin.
sana mabasa. hindi matanggal-tanggal yung sino sa labi. Hindi niya inaasahan na ngayong umaga. Habang nakikinig siya ng radyo, meron siyang buwan na manok kita kagad kahit wala pang ginagawa. Saan ka pa? Wala pang ginagawa, kumita na. Sa mga nais manalo ng 1,000 pesos sa akin na mo ng Diesel H, baka kayo na susunod natin ngayon sa Diesel H Malacash promo. At number 6, Sherwin Bata Alfaro Diesel H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Christmas time in the Philippines. Maraming salamat Ninong Sherwin Alfaro sa ating DZRH Malakas Aguinaldo promo. Maraming salamat kay Kuya Crispin Basilio Domingo. Ayan. Tsaka kay Kuya Oliver Lotino. Ayan. Ganyan lang po rito mahabigan makikinig ka lang sa DZRH, may chance ka na manalo ng limpak-limpak na aguinaldo. Yes, ay Ninong Sherwin, sa susunod nga ang ilagay mo dyan sa... Saan? Doon sa, kasi nakita ko lakay may naka-print doon sa bond paper niya, Damdaming Bayan, Dayo Makalma, Sister L. Dapat ay lalagay natin dyan, Ninong Sherwin, Facebook page nila kay tsaka Facebook page mo. Yun, para ipapollow nila kami nila kay. Para natutuwa sila sa sayaw mo. Alang nga kayo. Baka magtampo naman si Dos por Dos, si Tunying tsaka si Jerry. Lagyan din nila lagyan din nila natin lahat pala doon. Sunod-sunod na. Baka magtampo si Barokbok, ayan. At saka si Miss Maybe Noohan Wonder Woman. Kasi may mga page tayo, so dapat na po promote kasi hindi nila alam lakay. Yung iba, akala nila baka DZRH lang, walang sila kay po, ano na to Gen Z na to marunong na to mag-Facebook kaya lang tinatawaran ako ni Sister Al pagka nagtatype ako. Ganito. Sandali lamang sa ating mga report. Si Standby Val Gonzalez, Giselle Ricafo at Manang Milky Rigonan. Pero pwede ba maluba kung mo tawagin itong mga ito, ha? Ayan, may utang pa tayong special na balita ang mga ito, ha? Nagalit na sa atin si Justice Sam Martires. Ano ba yung report mo, lakay? Una na kita ng showbiz. Ayan. Oo nga, hindi mo na natapos yun. Ilang araw na to. Pang last week pa yan. Sabi ni Justice Sam Martires, gusto mo, bigyan ko na update kay Chris Aquino. Ayan. Ay, si Tita Chrissy. Ayan. Nakita ko yung post niya, lakay. Ayan, ano ba ang latest kay Chris? Ayan, at least medyo gumaganda na yata yung kanyang kalagayan. Medyo lakay. Lalo baka tumakbo ba si Pinsan sa 2028, ha? Ayan. Senator, ano ba daw ang plan ni Senator Bam? Ayan, abay, mukhang free for all sa 2028. Mukhang daming tatakbong presidente. Grabe. Lakay! Hindi pa nga nag-i-election na. Ang bar mag-i-election pa. Ang BSKE. Alam mo, ang tumatakbo sa pagka-presidente, Sister L, ayan, dati 2 years preparation daw. Ngayon 3 years na. Ayan. Akala ko maaga pa yun. Ayan, yun pala, yes, sabi daig ng maagap ang masipag. Ayan. Kaya sa panahon ito, ayan, na tag-ulan na naman. Ayan, mabuti na naman at papalabas na yung bagyong Goryo, ha? Pero malakas, ha? 125 ang center winds, ha? Yung lakas, ha? Yung gustiness, 135 kph ba yan? Kaya sa parito ng tag-ulan, madami na naman ang nagkakasakit. Kaya dapat maging malusog at aktibo po tayo. Kaya todo alaga ako sa katawan mga ating mga kuyang. Kuyang Alex Guo, ha? Kung ano ang payo ng doktor, sunod lang kuyang, ha? Sa reseta, ang gamot na pinipili ko, yung world class. Ikaw din, ha? Abay, very merciful June Samaniego, ha? Gamot sa high blood, world class yan. Gamot sa high sugar, world class. At gamot sa high cholesterol, world class yan. Most merciful Boy Gabionsa. Pero sa presyong abot kaya. Rhea Generics po kasi ang gumagawa ng mga gamot ng Rhea Generics ay makilalang world-class pharmaceutical companies. Tulad na naman ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer sa kanilang mga pasilidad. Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. Dalhin lamang po ang reseta sa Mercury Drug at piliin ang world-class
piliin ang Rhea Generics. If symptoms persist, consult your doctor. Daming bayan. Ayan, tatapusin ko na kuyang parang manding bahakan, ha? Ayan, tatapusin ko na yung beauty queen at saka si Judge. Ayan, alam mo Sister L, ha? Ayan, para tumahimik si beauty queen. Ayan, para hindi na magsumbong sa Supreme Court. Ha? Ano na ginawa ni Judge? Aba, inalok ng 1 million settlement si beauty queen Sister L. Wow. Gagawa siya ng gulo, tapos magaganyan siya ngayon. 1 million, ha? Ayan. Ang tanong, Lakay. Hulugan. Ayan. Ay, wag na. Cash. Hindi nga hulugan nga Hindi pwede, sumbong na lang sa Supreme Court. Oh my God. Akala mo ako yung no? Pero ano daw lang kayo decision ni Beauty Queen? Pumunta dun sa magulang. Ayan, oo. Payakap-yakap pa si Judge, ha? Ayan, naman. Bigyan ko siya poste, yakapin. Mamaya, tatapusin natin yan. Ha? Drama naman nun, Lakay. Ay, talaga. Talo ang drama ni Badong Royales at saka ni Phil Cruz sa DCRH Drama, Sister L. Pati si Direk Badong, wala na yun, Lakay. Wala na ba? Talo ang maalala mo kaya ni Ate Charo Santos. Ayan. Oo. Bakit kasi gagawa siya ng problema? Siya lang din naman ang gumawa ng problemang yun, Lakay. At saka itong si Judge pala, talagang ayan, lover of beauties. Ayan. Di na lang manahimik. Puro mga, ilang taon na ba Lakay si Judge? Si Judge, ilang taon na ba si Judge? Malalaman natin mamaya. Daming bayan. Oras sa Val Gonzales. Ayan, isa sa mga flood control project sa Quezon City, Matalahib Creek Pumping Station sa Barangay Santo Domingo. Anong Matalahib dito, ha? Ito yung sinasabi ni bossing Don Ramon Ang. Ayan, project saan sa Quezon City ito? Barangay Santo Domingo, tama. Malapit yan sa may Talayan Village sa Quezon City, Sister L, ha? Na parating binabaha dahil yung mga drainage yan, yung creek niyan. Ayan, either na madumi, daming basura, o kaya ay tinayaan na ng mga building, o kaya ay bahay. Ayan. So, paano na lang? Gawing Presidential Advisor on Flood Control si Don Ramon San Miguel Ang. Sabi siguro ni RSA. Walang gastos ang gobyerno, Mr. President, ha? Kaya lang parang merong hindi sinabi si Boss RSA. Ayan. Ano din? Ayan. Kung ano man yung aking gagastusin sa flood control, tax deductible. Okay na yan. Alam mo lang kayo, okay lang yun. Alam mo kung bakit. Kung ikagiginhawa ng nating lahat yun, okay lang. Kaysa naman mapunta sa bulsa ng iba. Diba? Mapunta kay congressman. Diba? Mapunta doon sa mga buwaya. Busog sila, tayo wala, ngangang. Ayan. Okay lang yan. Sige, simulan mo na, bossing. Daming bayan. Standby Val Gonzales, standby Giselle Ricafort. Itong si Secretary Vince Dizon, talaga namang parang parang Metro Aid. Ayan. May clearing operation. Ayan. Pero nakakatuwa siya, Lakay. Kasi at least nakikita ng tao. Tsaka tingnan mo naman yung problema na na-action na niya, Lakay. Diba? Ayan. Kaya lang, Secretary Vince, baka kung ano-ano nililinis mo dyan, ha? Makalimutan mo yung subway. Ayan. Dapat linggo-linggo, dinadalo mo, malaman kung lumalakad ba yung dyan, ha? Yung mga nadadagdag ba yung hukay-hukay sa subway, ha? Baka mamaya, matapos na ang time ng presidente, hanggang Valenzuela pa rin tayo. Pero mayroon silang target May target pala sila na parang completion. Kaya nga, dapat abot hanggang saan ba yung ginagawang Ortigas, ayan, yung ginagawang terminal yata dyan, ha? Ayan, sana nga umabot yan at sana ay sa lalong madaling panahon, Secretary Dizon, makasakay po kami ng subway. Yun. Ayan, tren sa subway. Ayan.
Kaya kami nagtatanong dito kung tuloy ba daw ang barangay election. As of now po, hindi pa natin yan masasagot. Basta ang sabi po ng Pangulo ay nakatakdang permahan ang pagpapaliban. Pero hindi pa po yan sure hanggat hindi na papermahan. Abangan natin, baka mamaya sa kanya speech sa Campo Crame mamaya sa anniversary ng Philippine National Police. Baka mabanggit po ng Pangulong Marcos dyan. Malay natin, ha? Baka mamaya sa kantsaw na inabot niya kahapon, magbanggit na rin ang pangalan ng mga congressmen na-involved sa mga maanumalyang flood control project. Ayan. Yan ang kailangan namin, Mr. President Apo, ha? Pangalan. Congressman Eric Yap. Ikaw talaga dong paborito mo si Congressman Eric Yap. Pareho ka ni Mayor General Benji Bañez Magalong. Congressman Josephine Ramirez Sato. Alahan na rin siya, Dong. Ayan, di ba natalo na yata si Congresswoman Sato tsaka si Eric Yap ng Mountain Province. Babalikan natin yan at ang makulay na love life ni Judge Loverboy na mahilig sa mga local beauty queen, Sister L. Ayan. Grabe naman yan si Judge. Nakakaloka. Yung palang... Lumapit-lapit ka nga rito. Yung palang kanya misis, hiniwalayan, Sister L. Hiniwalayan niya? Hiniwalayan. Ipinalit si yung beauty queen sa isang college dun sa Tacloban. Ayan. At fiscal ngayon, yun ang kanyang partner ngayon. Ayan. Kahit na. Hindi pa rin ako natutuwa sa kanya. Magugulat ka sa isa, ha? Ay, bakit? Mukhang merong dyan. Na fake news si Judge. Alam mo kung bakit? Bakit? Aba yung pinapadala niya sa Gcash sa Sister L, ayan, akala niya ganda-ganda. Ayan. Nice scam. Kaya pala hindi nagpapakita. Ayan. AI? Hindi AI. Ayan. Nagtatago sa likod ng maskara. Yung pala ay kapwa lalaki. Buti nga naman. Oras, Sister L. It's 9:09. Daming Bayan. Oras, Sister L. It's 9:17. Ito po si Gloria Diaz, Miss Universe. Kayo ay nakikinig sa Damdaming Bayan with Deo Macalma and Sister L. Maraming salamat, Madam Miss Universe. Samantala, tawagan natin ang report ni Val Gonzales. Pambira, ha? Kahapon pala naka-standby ito. Pambira kayo, yung tinatawag, oh. Sumulasyado palang pala. Standby talaga nung 2x2, ha? Hoy, Jerry Bahaga, takatunying, ha? Abay, alas 6 pa pala naka-standby. Alas 9, di pa tinatawag. Ito, ha? Panista ang balita nito, ha? Ayan. Pero alam mo talaga, Val Gonzales, ha? Sabi nga na acting bubit, ha? Sa loob na ilang dekada ng serbisyo sa pagbabalita ng inyong lakay, patunay ako na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Kailangan mo rin to, Val, ha? Malaking tulong sa akin ng N+ Gold, isang nutritional powder drink na especially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Malaking tulong ito kaya ang iyong lakay ay aktibong-aktibo pa sa pagtatrabaho at nakasabay pa ako sa mga kapitbahay kong millennials sa pagja-jogging. Full pack with vitamins and minerals ang N+ Gold. Tamang-tama sa pangailangan ng ating katawan, lalo pag nagkakaedad. Kaya mga kuyang at mga ateng, mahalagang alagaan ang ating mahal sa buhay. Kaya dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili just as Samga Erlan. Kaya pag-uwi nyo mamaya, dumaan na sa Mercury Drug na malapit sa inyo at mag-uwi sa inyong mga magulang ng N+ Gold. Yan po ay tanda ng pagmamahal. Love you, Nay. Daming Bayan. Ito
Ito, tawagan mo na si Val, nagmamakaawa Eto na lakay. Dos por dos na ito, ha? Akala ko Kuya Angel pa naka-standby ito eh. Ayan, ano ba report ni Val, ha? Yung isa daw sa mga... Baka naman walang kakwenta-kwenta kasi. Hindi lakay, flood control to. May kinalaman sa flood control to eh. Yan, kailangan natin, nararanasan natin mainit yan. na usapin to ngayon lakay. Dahil isa sa mga flood control projects sa Quezon City, Matalahib Creek Pumping Station dyan sa Santo Domingo. Alamin natin, ano na ba ang update sa isa sa mga flood control project dyan sa nabanggit na lugar? RH5 Val Gonzales, Val. Project kasi ng DPWH ito, Sister El. At sabi ko na nga ba eh, ayan. Dito sa kinatatayuan ko, ay Barangay Santo Domingo. Mukhang malalim naman yung ano dyan, Val. Mukhang drainage naman yan. Hindi. May pumping station. May pumping station ba? Dito sa, para lang malaman ng ating kababayan kung nasaan ako. Dito sa kinatatayuan ko ay Barangay Santo Domingo. Kung kakakbang ko, yung ng konti itong aking paa, Barangay Talayan na. Parating binabaha dyan. Magkaibang distrito yun, Mayor. Yung etong Santo Domingo District 4 ay pagilakbang ko at abot ako, siguro konting hakbang lang. Barangay Talayan, District 1 naman yon. Teka, yan ba yung distrito ng congressman na natalo na matakot sa flood control project? Hindi ko alam kung itong barangay ng District 4, pero yung susunod na barangay, pag ako'y lumundag, Sister El, alam mo, lumundag, mataas, yung District 1 yun. Akala ko pagka tumalong ka ng malakas-lakas, Pegasus na yan. Malapit-lapit din dito sa lugar dito. Bigla na buhayan si Balo. Narigla yung Pegasus eh. Parang medyo naging masigla ka. Nabuhayan yung aking... Hanapin mo si bossing Joliting dyan. Ayan, Joliting is the name. Ayan. Okay, proceed. Dito sa likuran ko, Barangay Tatalon naman, Quezon City. Sa Araneta. Oo nga, ito yung 4 na barangay na apektado nitong... dapat yan ang pinaglaan naman lang ng 1 billion man lang o kaya 500 milyon dun sa 500 billion na ginastos sa flood control project, Val. Almost 96 million, Mayor, yung inilaan dito sa proyektong ito. Itong proyektong ito na nakakaranas ng napakalalalim na pagbaha. Ang kwento ng mga residente, etong kinatatayuan ko na lugar na ito, Mayor, kung makikita ninyo itong wire ng kuryente na yan. Ano yung building na yun, yung nakikita doon? Anong building yan? Yan ang Maynilad. Maynilad yan. Maynilad ba yan? Yung tanggapan ng Maynilad. Di ba dapat yung mga baha dyan, saluhin na lang ng Maynilad? Ayan. Meron pa nga problema dito sa lugar. Bakit? Dahil sa tagal ko rito, Mayor, nasalo ko na yata lahat ng problema ng mga residente rito. Talaga, ha? Dahil itong Maynilad na binabanggit mo, dapat saluhin nila. Problema sila ng mga residente. Dahil meron silang tumatagas na daluyan ng tubig ngayon, yung malaking hose ay malaking tubo, malaking tubo. Problema ngayon ng mga residente dito sa Barangay Tatalon naman dahil Mayor, walang 1 buwan mahigit na raw na tumatagas. Ilang beses na nilang ini-report dito sa katabi nilang tanggapan ng Maynilad na ito. Hindi lang naman pinapansin. Sige, hayaan mo to i-report natin yan sa Maynilad. Ayan, kay Ron yan tsaka kay Annette. Ayan. Magsayang sila ng tubig. Ito yung mga lugar na ito, Mayor, rapat na mga barangay na apektado kaya ng pagbaha. Kaya siguro ay nagtayo itong DPWH National Capital Region ng isang pumping station dito sa, kung tawagin nila, Mayor, ito, yan, ipapakita ng ating pilotong si Ibrahim Gaddafi. Yan, yung Matalahib Creek na ito. Parang may parang manggahan flood control yan, ha? May ano dyan, saraduhan ng parang ang tawag dyan? Pumping station pumping ito. Station yan? Pumping station ito. Kaya lang, sira-sira na, dumi-dumi na yata, barado na. Parang barado pa. Barado pa talaga ito dahil daming dumi.
Ang purpose nitong creek na ito, itong pumping station sa Matalayog Creek na ito, Mayor, naglalayong mapabilis sana yung paglabas ng tubig baha na naiipon dito patungo ng San Juan River. Ay yung likuran yan, yung struktura na yan, yung pumping station na yan, ay San Juan River na yan. Pero Mayor, Sister El, doon sa Facebook post mismo ng Barangay Damar dito sa Quezon City, ay itinuturo ang pagtatayo ng pumping station na ito na siyang anila ay dahilan kung bakit nagkaroon ng kawakan at malalim na pagbaha sa kanilang nasasakupan nitong pagkama ng tatlong bagyo ng Habagat. Ayon doon sa FB page ng Barangay Damar, lumiit daw, Mayor. Ito, papakita namin sa iyo. Lumiit ang alin? Lumiit ng 30% ang bahagi ng creek na ito na sinakop ng pumping station kaya't naiimbudo raw yung tubig ulan na ang apektado ay itong kanilang lugar. Ito, tinitingnan ko, Mayor, itong nakapaskil na project. Val, sandali lang Ayan, para sa mga taga Malacanang, ito po ay isang investigative report mula sa aming reporter na si Val Gonzales. Ayan, investigative reporter po ito na walang intelligence fund. Ayan. Proceed, Val. Ayan, walang intelligence fund at hindi pa kami kumakain ngayong oras na ito. Kawawa naman to. Sumisikat nagpaparinig pa. Sige, tama na. Kumain ka muna. Kumain ka muna. Tapusin lang natin, Mayor. Sige. Dahil itong construction ng Matalahib Creek Pumping Station na ito, pati dito sa nakapaskil na project signboard ng pumping station, halos 3 buwan nang delayed yung construction ng proyektong ito na sinimulan ang contractor. Ayan, pangalan ng contractor. Anong pangalan? Ito, ang pangalan ng Alpha and Omega? Hindi. Saint Timothy. Ha? Construction Saint Timothy Construction Corporation ni Sara Diskaya? Yan mismo, Sara. Walang... ito lakay, nakalagay naman Contractor, supplier, Saint Timothy Construction Corporation. Construction Corporation, tsaka tama. may slash lakay Pilas yung kapartner nila, joint venture, Mayor. Joint venture. May naka-open and close parenthesis na JB. Big sabihin, dalawang kumpanya ito, joint venture ito, ng St. Timothy Construction Corporation at Pilas Straw Builders and Development Incorporated. Ano yung isa? Pilas Straw Builders and Development Incorporated. Naku, baka pinasubcon pa yan ni St. Timothy. Ayan. Mukhang gano'n lang nangyayari dahil ginamit yung lisensya ni St. Timothy tapos pinasubcon. May subcon. Ayan, hindi naman ginawa ng subcontractor. Ayan. Dapat sana, Mayor, dahil ito, tinitingnan ko itong board dito. Itong nakalagay dito sa proyektong ito. Kailan ang target na nito? Ang target na completion ay May 29, 2025. August na ngayon, 3 months delayed. 3 buwan nang pagpapa-implementang ito. Paging, sandali Bala, tawagan natin si Apo Secretary Manny Bunoan, di ba pag kami mga delay na ganito, may penalty yung contractor? Yes, yun yung titingnan natin ngayon. Dahil yung... magkano ulit yung project, Val? Nakalagay dyan? To be exact, 95,998,547 pesos. Ayan, paki-zoom nga. Nanginginig yung cameraman mo, hindi pa nag-aalmusal. Pasmado yung cameraman mo I-zoom mo nga at para for transparency. Maipakita natin sa... Ayun sa taas. Wag mo nang i-zoom out, kuya. 95,998,547. Para may isumbong natin kay Bongbong. Sa website. Sa website ni Bongbong. Lagay nyo delayed. Kay President Bongbong Marcos. Ayan. Alam mo ba, Mayor, at Sister El, yung sumbong ng isang residenteng kausap natin? Etong, yung taas ng signboard na yan. Ganyang kataas ang iniharang nila dito sa lugar para hindi makikita yung ginagawang construction sa loob. Pero, nung tumama itong habagat at yung 3 bagyo, ayun, inanod ng malakas na tubig. Tinangay. Ng ulan. Tinangay. Ganyang katas yung tubig baha na nangyari o naranasan ng mga residente dito sa lugar na ito.
May nagtatrabaho pa balot. Nagtatrabaho ba yan? May construction worker eh. Sino ba ang NCR District Engineer ngayon? Si Don Ramon Ang? Hindi. Si Malaluan. Ayan. Wala na si Malaluan. Sino pumalit kay Malaluan? Director ng sino ang NCR natin? NCR District. Ayan. Okay, proceed Val. Ayan. Alam ko gutom ka na. Sige, tapusin mo na. Nakalagay pa nga rito, Mayor, kung sino daw yung pwedeng tawagan na COA Regional Office. May reklamo daw yung proyekto na ito. Ayan dyan. Pero anong pangalan nakalagay din yung pangalan ng COA? Ayan. Nandiyan pa yung regional office ng COA. Ano nakalagay? Saan? Contact number, Mayor. Contact number daw. Kung yung kanilang text, COA Citizens Desk. 0915-539-1957. Yun yung nakalagay Bal, dito. ano nakasulat sa COA? Commission or audit? Ayun. Bakit bigla ka ng choices? Ay, Diyos ko. Oy, Apo Secretary Manong Bonoan, huwag na kayong lalayo. Dito lang sa Metro Manila. Ito pa lang. First na report ni Investigative Journalism. Mr. President, yan yung hamon niyo. Asan yung mga investigative reporters, ha? Ito na. Hindi na kailangan dito ng Vera Files at saka mga... Ito mismo. Ayan. Ito na mismo. Yung reporter namin, wala pa intelligence fund ito. Wala pang almusal. Hindi pa nag-aalmusal yan, ha? Lubos-lubusin na natin, Mayor. Sige. Natin itong residente para naman masabi kung ano yung epekto sa kanila nitong proyektong ito. Narito at pakinggan natin itong residente, citizen na matagal na dito sa lugar, si Mang Edwin Sulyeta. Dati, kung wala pa yan, kahit anong lakas ng ulan, dire-diretso pa yung tubig. Habang wala, hindi pa na, yung mga baha dyan. Talagang So, dire-diretso yung tubig. Pag nagpakawala yung dam, saka lang nung tumataas ng tubig sa amin kasi bumabalik yung tubig. Ngayon, konting ulan na lang dito sa lugar namin. May ganyan, hindi pa naaayos nila. Talagang saglit lang, bahang-bahan na. Wala na pong buwan. Talagang naglilikas na lang kami. Sa ngayon, Mayor, umaasa na lamang itong napakaraming residente dito sa 4 na barangay na ito mula sa 2 distrito dito sa Quezon City na mangyari yung pagtatapos ng proyekto at mangyari yung pangako ng DPWH na pagka natapos na itong proyektong ito ay masusolusyonan daw ang pagbaha dito sa bahaging ito ng Quezon City. Ako si Bob Gonzales, DJ Rachel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mahiya naman kayo! Alanghiya nga sila, Mr. President. Ayan, maraming salamat sa inyong investigative report. Agent Vala Gonzales. Agent 5. Ayan, kasi RH5. Agent 005 Vala Gonzales. At kung sino man po ang nakilala sa may-ari ng St. Timothy Construction, Mayor Vico, baka kilala po niyo ito kung saan nakatira. Ayan, pakisabi po at maging yung kanyang kasi joint venture Ka-joint venture. Ang Pilastro Builders and Development Incorporated. Ayan, Pilastro pangalan Builders pa lamang, and Development Incorporated. Ayan, sino man kaya may-ari niyan, ha? Baka mamaya may-ari yan, St. Timothy rin. Ay, nakatalaga. Ay, hindi lakay. Parang pala siya, Pilastro Builders. Ayun. Ayan, Pilastro Builders. Parang Mersoconyo naman kasi, my God. Pilastro Builders. Hindi pa yata kumakain tong si Kyle. Pakainin mo nga ito. Hindi lakay. Tama yung nakatype. Mali tayo ng basa. Pilastro Builders. Kahit si Val kasi hindi pa siya nag-aalmusal. Pilastro Builders and Development Incorporated. Ayan. So, yan po ang investigative report mula sa aming reporter Val Gonzales. Mr. President, ang contractor po ay St. Timothy Construction Corporation.
at Pilastro Builders and Development Incorporated. At yan po ay dapat matapos pa noong May. May pa ang completion, target completion ng project. Bago mag-eleksyon siguro yan. Ayan. Kaso August na po ngayon. Agosto na. Tsaka parang matagal pa yun, Lakay. Nakita mo yung itsura. At kung kailan ginawa ng flood control project, sabi ni Kuya, yung interview ni Val Gonzales kanina, lalong bumaha sa kanilang lugar. Yun na kayo yung binabanggit, di ba? Yes, the more na mayroon tinatayo, the more na nagbabaha. Anong problema? Ayan, ay nako talaga. Ayan, po Secretary Maring Bunoan, ayan, kung sino po ang district engineer ng NCR na pumalit kay dating district engineer Malaluan. Ayan, ba gusto nyo kay District Engineer Ramon ang natin ipagawa yan. Kawawa naman nila kayo mga kababayan natin nagtitiis sa perwisyo Imbis na mapaganda na pumapangit Ay, sinabi mo, Sister El. Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalma. Kung wala si Deo Macalma, kulang ang almusal ko. According to my bubuit, Anong sabi ng bubit mo, Senator Jinggoy? Dahil si Jazz ba ay marupok? Ayan. Maharot. Ay. Kapiling ang mahal sa buhay. Ay, pasok daw natin ang report ni Giselle. Si Giselle muna Lakay, ang deport. Pero sandali lang. Para kay Judge ito at saka kay local beauty queen. 1 million. Ang lahat ay mayroong hangganan. Naramdaman ang Hi, Rico J. Tagal naman ng chorus. Dapat isipin award mo na. Ang may kapal, ang tao'y marupok, kay dali lumimok. Hindi lang tao ang marupok, Rico J, pati flood control project marurupok na ngayon. Imbis na hindi mo mas binabaha. Sige, report muna kay Giselle bago natin ibigay kay Heta. Si Department of Transportation Secretary Dizon muling nag-inspeksyon sa walkways ng MRT3 at LRT1 sa EDSA TAF. Illegal na vendor sa hanapan daw ng permanenteng malilipatan. Ako, dapat lang para hindi maperwisyo and of course, lumuwag din dyan sa area na yan. Kasi Lakay, kung makita mo yan, Diyos ko, napaka-crowded sa lugar na yan. RH15, Giselle Rica Ford. Giselle. Sister El, Lakay, binalikan nga ni Transportation Secretary Vince Dizon ang mga walkway ng MRT3 at LRT1 sa EDSA TAP sa Pasay City matapos yung sorpresa niyang inspeksyon kahapon. Muling nag-inspeksyon si Secretary Dizon para daw na masiguro na naipatutupad ang utos ng Pangulo na tanggalin yung mga obstruction sa mga daraanan. Walang naabutan ng kalihim ng mga vendors pero kanina mga alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, may naabutan naman tayong ilang vendors doon sa tulay na nag-uugnay sa MRT at LRT EDSA TAF Avenue Station. Nagtitinda yung ilan habang yung iba naman nagbabaklas na ng kani-kanilang mga stall. Nangako ang kalihim na magtutulong daw ang Transportation Department at ang lokal na pamahalaan para mahanapan ng permanenteng lugar ang mga illegal vendor na walang malilipatan. Iniimbestigahan na rin daw ng kagawaran ng sinasabi ng ilang vendor na nagbabayad umano sila ng hanggang 70,000 piso sa isang mall bilang rental fee sa kanilang pagtitinda sa hagdanan ng MRT3 o doon sa MRT southbound exit. Itatatawag daw ni Secretary Dizon ang owner ng mall upang marinig yung panig at magpaliwanag sa aligasyon. Ito si Giselle Rica Ford para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. At yan naman ang gusto natin kay Secretary Vince Dizon, action man. Pero alam nyo ba mga kuyang at mga ateng na 8 sa 10 atake sa puso ay kadalasang nangyayari pala sa bahay. At ang malungkot pa, walang alam ang pamilya kung paano mag-CPR na pwede sanang makasalba ng buhay. Kaya naman, napapanahon ang ilulunsad na sagip CPR ng Belken sa Pharma.
Layon nito na ipalaganap ang pagtuturo ng hands-only CPR sa maraming lugar sa Pilipinas. Libre po ito mga kuya mga ateng ha. Ayan, walang bayad at no hidden agenda. Napakaswerte ang mga taga Cagayan de Oro. Ayan, sa inyong lugar, Dr. Ferdy Pagdilaw. At sa kanilang lugar, sisimulan ang Sagip CPR ngayong Miyerkules, August 14. Ayan, ay August 13. Magandang advocacy ito kaya abangan ang Sagip CPR doon sa inyong lugar at siyempre isusod na rin dito sa Metro Manila. At ayon pa sa ating bubit, happy birthday muna kay Mayor Jonathan Tan, kay Kuya Judge Lito Villarosa, at binabati natin si Judge Richie Reyes. Happy birthday kay Kuyang Ramil Soriano at ang favorite mong kaibigan ko, Sister L. Sino? Si Boy Lakjo. Ayan. Birthday niya? Birthday ni Alex Acosta ngayon. Ayan, dadalawin ka daw niya mamaya. Ay, happy birthday, Sir Alex. Kaya, ayan, mga Anito Boys, Acacia Boys. Ayan. Hindi pwedeng dalaw, dat may dala. Ayan. At happy birthday ni Kuyang Davidson Ngo. Ayan, Kuyang Luke Gicane. At Mayor Wes Gatchalian. Aba, hindi nagpaparamdam si Mayor Wes Gatchalian, ha? At si Attorney Freddy Procap Villamor. Happy birthday. Oras, Sister L. 9:40. Ang oras na yan ay hatid. Oras, Sister L. 9:46. Kayo talaga ha. Ayan, lakay, sino ba yung tatlong pinagpipilian na lamang magiging ombudsman? Naku, sabi talaga. mo kasi mabibigay ka ng initial. Ang daming interested Justice Sama Martires, sir. Pero eto muna ha. Abay, may nag-resign ba ito? Sinibak sa Bureau of Customs. Sino? Ha? Deputy Commissioner Sister L, ha? Sino Ayan. Deputy Commissioner? Aba, iba rin talaga itong si Commissioner Ariel Nepomuceno, ha? Depcom. Sinong Depcom? May love letter siya kay Secretary Recto. Ayan, Department of Finance Secretary. Dear Secretary Recto. Ayan, sabi sa love letter dated August 8. This is to respectfully endorse to the Secretary of Finance a copy of letter, ito, sa mga taga-customs, makinig kayo ha, dated August 1 from Mr. Ronel B. Ombre, addressed to the President, to President Ferdinand Marcos Jr., relative to his irrevocable resignation from his position as Deputy Commissioner. Ala, ang taas, ba't nag-resign, ha? Nag-resign. Management and Information Systems and Technology Group, Bureau of Customs, received by the Office of the President on August 7, 2025. For the Secretary's information, respectfully, lovingly yours. Wala na makalagay ganon. O gulat siya. May lovingly yours ba ako nilagay? Yours truly. Ayan. And faithfully yours. Ayan. Commissioner Ariel Nepomuceno. Aba, bakit nangyari dito kay Deputy Commissioner Ombre, ha? Abay, bibihira yung ganyan, ha? Ayan. Irrevocable resignation. May problema ba? Sinong standby? Si Manang Milky, okay na? Naputol? O di si Edniel muna? Punta muna natin si Edniel. Ang Philippine Navy sasabak naman sa ASEAN Multilateral Exercise sa Malaysia, Lakay. Alamin natin ang buong detalye sa report ni RH52, Edniel Parosa. Edniel. Naglayag na ang Philippine Navy vessel na BRP Antonio Luna patungo sa Malaysia para lumahok sa ikatlong ASEAN Multilateral Naval Exercise o AMNEX. Kasado ang drills na magkakapit bahay sa Timog Silangang Asya mula sa araw ng Biyernes, Agosto 15 hanggang sa August 22. Ayon kay Captain John Percy Alcos, tagapagsalita ng Hukbong Dagat, layo ng pagkasanay na hasain ng kolaborasyon ng ASEAN Navies sa harap ng mga hamong pansiguridad. Pagtapos sa AMNEX, mananatili sa nasabing bansa itong ikalawang guided missile frigate ng Philippine Navy para naman sa maritime training activity kasama ang Royal Malaysian Navy. Tampok naman dito ang joint planning, navigation at tactical engagement sa pagitan ng dalawang magkalapit na naval force. Kabilang ang Malaysia sa mga may claim sa South China Sea na ang bahagi nga ay inihatol na
ang Permanent Court of Arbitration bilang pasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. May agawan din ng Malaysia at ating bansa sa pag-aari ng Sabah o Northern Borneo, bagay na idinulog sa United Nations noong 2020 pero nararatiling hindi nare-resolba hanggang sa mga oras na ito. Sa kabila ng mga dispute na yan ay magsasama ang Malaysia, Pilipinas kasama ang iba pang mga bansa dito sa Southeast Asian region. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Edniel. Ayan, maganda yan na at least nakita ng China na marami tayong kakampi. Ayan. Report mula sa Kongreso. Pagsasampa ng panibagong arbitral case laban sa China, ipinanawag naman dyan sa Kamara. RH12 Milky Rigunan sa detalye. Mana Milky, Siyempre, at Lakay, dapat ikonsidera ng gobyerno ang panawagan na magsampa ng panibagong arbitral case laban sa China. Ay kay Representative Laila de Lima ng mamayang Liberal Party List. Angkop sa isang international tribunal ang pagsasampa ng panibagong kaso. Sabi ni de Lima, bahagi ito ng patuloy na pagtatanggol sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang apela ay kasunod ng pagkondena de Lima sa ginawa na ng China sa West Philippine Sea habang ongoing ang Kadiwa Mission para sa mga mangingisda-o. De Lima, ang tagumpay ng bansa sa naunang arbitral ruling ay hindi simpleng papel lamang kundi simbolo ng pambansang dangalan na kinikilala at sinusuportahan ng maraming mga bansa. Kasama na ibang miyembro sa minority bloc, nanawagan din siya sa mga kapwa mamabatas para sa agarang pagpasa ng House Bill 1625 o West Philippine Sea Mandatory Education Act. Layunin nito na isama ang usapin ng West Philippine Sea elementary at high school. Dapat ipabatid sa ating mga kabataan na atin ang WPS. Kaya mahalaga na ituro sa mga mag-aaral ang pagmamahal at pagtatanggol sa soberenya ng Pilipinas. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Aris number 12, manang Milky Rigunan. Kapag umibig, kung ito ay isang bawal ba yung pag-ibig ni Judge kay local beauty queen? Sa buhay, kung ngayon mas maganda ito yung ang tao yung marupok. Ayan. Nako. Ayan, tapusin natin. Galit na si Justice Sam Martires sa atin. Hindi na matapos-tapos yan. At ayon na sa ating bubita Sister L, ayan, recap lamang po mga kaibigan, ha? Maraming nakinig sa atin sa Tacloban, ha? At taga-Samar. Taga-Samar pala si Judge. Si ayan, doon pala Judge si Judge. Ayan. Kaya na nagtuturo sa Leyte. Ayan, Tacloban. Kaya lang inalis na nga dahil masyadong pilyo. Ayan. Pilyo na marupok pa. Ayan. Hindi nga marupok. Ano? Maharo. Pero alam mo yung ating bubiti ano rin parang naasar din kay Miss Beauty Queen na Sister L. Alam mo kung bakit? Bakit? Ayan, nagpapabola-bola daw kay Judge. Si Beauty Queen ang marupok. Ayan, ganun ba? Yes. Baka love niya talaga. sa Diyos na ang well, sa bagay, ganun na nga dahil paano ba natin sisimulan? Itong si Judge kasi Sister L, ayan. Simulan natin nung sinet up niya itong si Beauty Queen na ipina-aresto, di ba? Ayan, di ba pina-aresto? Sabi, kinukotongan daw si Judge. Bina-blackmail daw, kaya humihingi ng 350,000 pesos. Ayan. At dito nga mabigyan na setup at nakulong si Beauty Queen. Pero nung makulong si Beauty Queen na kinasuhan mismo ni Judge, maniniwala ba kayo na si Judge pa ang nag-o-offer ng bail? 10,000. 10,000? Kaya lang sabi nung lawyer ni Beauty Queen, ano ka ba, Judge?
ikaw ang nagkaso, nag-set up para makulong itong si sabi na natin sa pangalang Inday. Ayan. Tapos ikaw magpipiyansa. Ayan. Kakaiba rin, ano? At dahil nga nagalit na nga itong si Beauty Queen, pero ito nga pala si Sister Ella, no, ha? Nakalungkot dahil single mother pala itong si Beauty Queen, may dalawang anak, ha? Ayan, kaya nga nung sabi nga nung in-entrap dun sa Summit Hotel, ha? Abay tito-tito pala ang tawag ng mga bata kay Judge. Bago aresto ng mga pulis yung kanila nanay, nagmano pa yung dalawang bata kay Judge. Grabe, ayan, traumatic experience lakay, ano? Kaya nga doon nung pusasan yung kanila nanay, iyak yung dalawang bata, Sister Ella. Siyempre, lakay. Oo, walang kasama, sila lang. Oo. Alam mo kung saan dinala yung mga bata? Saan? Sa DSWD, Sister Ella. Pero ngayon lakay, nasa nanay na. Oo, kasi Nakalaya na. nakapagpiyansa na si Beauty Queen. At eto na nga, Sister Ella. Dahil nalaman ni Judge na meron nang nag-o-offer ng tulong kay Beauty Queen. Ayan, di ba, Attorney Nelson, ayan, Attorney Oscar, ayan, ay Apo, ha, ayan, nalaman nitong si Judge na mag-file ng complaint si Beauty Queen sa Supreme Court. At nung malaman ni Judge na mag-file ng complaint sa Supreme Court itong si Beauty Queen, abay pumunta na dun sa bahay ng tinitirhan ng Beauty Queen at humingi ng tawad at sa mga magulang. Paiyak-iyak pa si Judge. Crayola galore ka ngayon, ha? Matay mo kung matanggal na Judge yan, madisbar pa. Oo, di ba? Yung lahat ng pinaghirapan niya, mauuwi sa wala. Yes. At ayon na sa ating bubit Sister L, pero si Judge pala ay nakipaghiwalay. Di natin alam kung nakipaghiwalay o hiniwalay ng kanyang misis. At ang kanyang partner ngayon na Sister L ni Judge ay dati ring beauty queen sa isang college dyan sa Tacloban, Sister L. Nahilig siya sa beauty queen, Yes, at yung beauty queen, ha? Ayan. Hindi ko malaman kung naging estudyante rin niya ito o naging dahil siya ngayon ay prosecutor, Sister L. Yung kanyang girlfriend. Yes, yung kanyang partner ngayon. Pagkatapos dinagdag itong si Beauty Queen, kaya lang hindi pero bago yung setup na pag-aresto kay Beauty Queen, Sister L, talagang tinatapos na pala ni Judge yung relasyon dito kay Beauty Queen. Yun, kaya nagkaroon ng ganyan setup. Alam mo kung bakit? Meron may na bago. namang niligawan na estudyante na naman sa isang eskwelahan. Kaya siya nakikipaghiwalay. So ayaw niya maging two-timer. Yes. Kaya nakikipaghiwalay na siya. Two-timer pa rin kasi andun pa rin yung si prosecutor Ayan. Yung kanyang partner Ayan. So ayon na sa ating bubit Sister L, pumapayag na rin si Beauty Queen. Kaya lang paano na raw yung kanyang alimony, financial support? Kasi pinag-resign siya sa trabaho, di ba? Yes, pinag-resign siya sa kanyang trabaho sa Department of Foreign Affairs. At nagbibigay na pala ito ng alimony na 50,000 pesos, Sister L, a month. Ayan. DFA dun sa Tacloban. Ayan. So, ba't naman kasi si Judge pinag-resign mo pa? Yes. Oo, nawala ng trabaho, tas ngayong ayaw mo, iiwan mo na. Seloso si Judge. Ayan. Diyos ko, Lord. Arte-arte ka lang. Sabi ni Beauty Queen, paano naman ako? Oo, diba? Tsaka may mga anak siya lang. Ayan, pinag-resign mo ako pagkatapos iwanan mo ako. So, nag-usap sila, Sister L, ayan, kung paano yung support. At bilang kondisyon ni Judge, kailangan daw ay i-delete lahat yung kanilang picture na dalawa. Ayan. Kung merong sex video sila dalawa, hindi na binanggit. Ayan. At pinagdi-delete ni Beauty Queen yung kanilang mga litrato. Ayan. At ayon na sa ating bubita, Sister L,
Dahil nga natakot si Judge na magreklamo sa Supreme Court, itong si Beauty Queen laban kay Judge, niligaw-ligawan ulit si Beauty Queen at pinangako ang bibigyan ng 1 million pesos, Sister L. Kung nakikinig man yan si Beauty Queen, ireklamo mo na lang yan. Kaya pala biglang tumahimik si Beauty Queen. Huwag siyang marupuklakan. Pero nag-iingay na naman si Beauty Queen, Sister Ella. Oh, bakit naman? Parang Bombay pala itong si Judge. Hulugan. Hulugan yung 1 million. Nako, alam mo kay Beauty Queen, huwag ka na nagpapaniwala dyan. Kaya nga. Pinaaresto ka nga, nagawa ka ngang ipakulong. Kaya nga. Diyos ko, Lord. Kaya kung marupok si Judge, marupok din si Beauty Queen. Kaya tuloy yung tumutulong kay Beauty Queen. Mawawalan kasi ng gana yung tumutulong sa kanya, Lakay. Alam mo, dapat nakikinig ka ngayon. Yung ating mga bubit, kilala yung mga tumulong doon Kaya sabi sa ano ka ba? Pinakulong ka na nga at pinahiya ka na ng todo. Diba? Babalik-balik ka mo pa si Judge. Tsaka Lakay yung trauma sa anak niya. Yes. Ang isipin na lang niya yung mga anak niya. Wag na yung sarili niya or kung ano. Makakahanap siya ng trabaho. Kaya lang kapit sa patalim kasi si Beauty Queen. Wala namang kayang kanyang pamilya at may mga anak na 2. So siguro nabola ni Judge. Kaya lang yung bola-bola ni Judge, wala man nangyari. May makulong ka ulit sa ginagawa. Huwag ka na magpabola dyan. At saka si Beauty Queen ba, si Judge ba, iniatras ba yung rubber extortion na itinalaban sa kanya? Baka mamaya nandun pa yun, tapos hindi pa napupull out doon dahil nakapag-bail ka lang naman, diba? Maging matalino. Huwag pairali ng puso. Ang dalawang nilalang na marupok. Kaasar. Kaya sabi ni Attorney Nelson Lakay, complicated. Sabi siguro Attorney Nelson, ayoko na. Attorney Sahagon, complicated apo. Anyway, baka mamaya yung tinutulungan nila ay bumaliktad din. Parang ganyan na nga. Yakap-yakap ni Judge. Kaya lang sabi ng ating bubiti, ano ba meron itong si Judge? Patingin ako ng mukha. Pinakita ko ng picture sa'yo. Hindi ko maalala. Mamaya, si Judge nakasalamin para hindi makabasag pinggan. Ay, wait, hindi ko ma-recall yung tsura, pero parang nakita ko na nakita mo na, parang hindi naman. At ayon na sa ating bubit, ang Judge na marupok, playboy, ang daming biktima ng law student, kaya galit din ang kanyang kapwa Judge dun sa Tacloban, kaya inalis na sa pagtuturo. Ay si Judge R, as in Rolls Royce. At ang Beauty Queen, local Beauty Queen, na nagpauto na naman matapos pakakuha ng 1 million. Nahulugan? Hulugang 1 million. Ay si Miss L, as in lady in Tacloban. Kala ko mo sino Kala muntik mo mauwi sa Sister L Ay naka. Oy Judge, nakikinig mga taga Supreme Court, grabe itong si alam mo yung mga judge doon, isinusuka na talaga itong si Judge, nakakahiya, sabi ng ating mga bubit sa Tacloban, nakakasira ng imahe. Ay Judge, bakit ka ganyan? Your business is our business. At sa ating balitang negosyo, teka muna. Yes, Lakay. I-congratulate nga pala natin yung mga awardees ng University of the Philippines Alumni Association. Yung kanilang top awardees ay siyempre nanguna ang Little President, Executive Secretary Lucas Bersamin, at si Supreme Court Associate Justice Joseph Lopez. Congratulations, Kuyang Sir, Apo Lucas.
At yung taga-executive session. Sino? Justice Jesus Crispin Boying Remulla. Awardee ka rin pala, Seka Boying. Ayan. Congratulations. Basta si Atong Ang. Ayan. Roberto Alingog, Benjamin Austria at Mr. Rodi C. Ayan. Yan po ang ilan lamang sa mga top alumni ng UP na awardee sa kanilang anniversary. Ayan. Congratulations. Your business is our business. San Miguel Global Power balak doblehin ang kapasidad ng power plants sa Zamboanga. Detalye balita mo, Sofia Gans. Sofia? Nais palawakin ng San Miguel Global Power Corporation o SMGP ang kanilang gas turbine power project sa Zamboanga City. Sa isang notice mula sa Department of Environment and Natural Resources o DENR, nagpropose ang Malita Power Incorporated, subsidiary ng SMGP, na doblihin ang kapasidad ng planta sa 56 megawatts mula sa 28 megawatts. Kabilang rin sa proposal ang pagpapalawak sa lupain ng proyekto mula sa kasalukuyang 10,000 square meters ay gagawing 14,212 square meters. Nakasaad sa mga isinumiting dokumento sa DENR na kakailanganin ng expansion upang matugunan ang power insufficiency dulot ng kakulangan sa power units at problema sa transmission sa rehiyon. Dagdag ng Malita Power Incorporated, matutulungan ng proyekto ang issue sa voltage stability at power supply delivery at matutugunan ang demand sa abot-kaya at maasang supply ng kuryente sa Zamboanga Peninsula. Samantala, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 57.04 pesos kada US dollar. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipino. Your business is our business. Salamat, Sofia Gans. At good morning kay NCR District Engineer Ramon San Miguel Ang. Pero dapat sa iyo, boss sa RSA, ha? Dapat Presidential Advisor on Flood Control. All good morning, Apo Obispo Joselito Cruz ng Diocese of Bataan at Bulacan. Meron pong panawagan naming Obispo si Bishop Joselito Cruz sa ating kapatiran sa Iglesia Filipina Independiente na magkakaroon po ng diocesan anniversary ng IFI sa August 23. Ito ay gaganapin sa KB Gym sa Malolos, Bulacan. Ayan, panawagan mula kay Bishop Lito Cruz at kay Father Elmer Pinili. Ayan, sa ating mga kapatiran sa IFI dyan sa Bulacan, Bataan at ayan. Nagkatuloyan ba si Judge at si Beauty Queen? Ayan. Hindi nobs Greg ha? Kasi may pinupunto yan, nililigawan ulit si Judge. Tiradoro. Ay, sorry. Sorry. Kasi sabi mo may bago na naman ayan. Meron pa niligawan. Kaya gusto lang naman yan siya, laka. Ayan, wala siyang kamalay-malay. Bading pala yun. Yan ba yung binigyan niya ng Gcash? Binigyan ng Gcash. Gustong-gusto makipagkita. Ayaw makipagkita yung yung sana mas marami pa nakuha pera sa kanya. Good morning, Director Giselle Obensa. Ayan, bossing Michael is my guy. Good morning. Nag-open sa palitan ng sa exchange sa foreign exchange. 57 pesos and 14 centavos sa palitan sa dollar. Bes Zamora, good morning. Ayan, bakit puro congressman, dapat senador din? Huwag kang mag-alala at baka meron din, ha, di ba? Judge Berna Cabiles Torneros. Ayan, good morning Bishop Fautagana at Kuyang Dante Balaw at si Attorney Oscar Cristobal Sahagon at Kau Justice, ha? Ayan, Madam Justice. Ayan, i-text kuntukin ka. Ayan. Sino Justice?
Basta. Good morning, Kuya nga Judge sa Boy at Mapili. Di ko bagay si Judge sa inyo, ano ha? Ayan. Mababait. Mababait. Ayan. Pagtulog, charot. Grabe ka, mababait ang mga iyan. Makakasuhan ako ng mga yan. Mananahimik na lang. Aba, Nobel dyan sa Maniago, si Beauty Queen at Judge. Si Judge R. Ayan. Pangalan pa lang kasi rich na, Sister L. Ayan. Kaya lang may pagkabumbay. Ayan. Mahilig sa ulugan. At ayan ang kabawa natin palatuntunan ng damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Ano naman po si Sister L. Elaine Apit. Stay safe. God bless. Apo Justice, may sakit di jay apo, di talo. Ayan. Nakala naman, di ko naman maintindihan koda dyan, Kuyang Justice. Ayan. Ang kararag ka tinapigsa. Ayan. Natawa ko sa pronoun, sa paano mo pronounce yung... Ang kararag ka tinapigsa, kanayon. Wala ka maintindihan. Susunod na, Wonder Woman, Operation Tulong, Miss May Binauhan. Bye-bye. Stay safe. And it's just about This time check is brought to you by ACM. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino.